Nako, eto, napapabalita ngayon, laman ng social media, etong si Excel Sebastian. Kung sino man sila, mga content creators ata ito. Excel Sebastian may mensahe matapos akusahan na nangolekta ng 200 million sa mga OFW na gustong tumubo ang pera. Too good to be true eh. Dapat yun talaga ang isipin natin, ang alalahanin natin. Marami dyan talaga na scammers. Maraming nag-aalok sa atin na yung pera natin ay dodoblehin ng ganito, ganito. Lalaki ng ganito, tutubo ng ganito sa napakaliit sa napaka short period of time. Okay? So, too good to be true talaga. Ay, Diyos ko, ay kung sa bangko nga, hindi kumikita ng ganyang kalaki kung may pera man tayo eh. So, kung tayo pa mag-i-invest, siguro maganda sa negosyo, yung sarili nating negosyo. Diba? So yun, magkano? 200 million daw ang nakulimbat. Kung meron kang capital sa negosyo, dudublein daw niya sa loob ng isang taon. So kung meron kang 1 million na i-invest sa kanya, sa bangko yun sa loob ng isang taon, napakaliit ng kikitain. Pero yun nga, sa kanya daw, magiging doble sa isang taon lang. Nako, napakalaking pera niyan. Sure, ang monthly income, kahit busy ka sa work o negosyo or nasa abroad ka daw. So, let's go. Napakabilis po ng mga netizens. Maraming nakadiscover kung anong katauhan na itong dalawang ito, Excel Sebastian at Mikey Agustin. Hinahanap ng mga investors na pinangakuan nila ng malaking interes kada buwan. So, yan, hindi na daw mahagilap ata ng mga investors. Ano ang nahagilap ng mga netizens? Ito pong post na itong si Excel Sebastian na ang pakiwari o palagay ng mga netizen, ito ay supporters etong dalawa ng mga katulad ni Marcos Jr. Ibig sabihin, pulangaw o kaya diehard. Yung mga ganitong linyahan niya ng mga diehard. Okay, sunod-sunuran. Magpapauto hanggat kaya at magmamaang-maangan hanggat gusto nila. Ganon eh. Walang sariling pag-iisip, walang prinsipyo sa buhay. Okay? At kalimitan nga, nagmamalinis yung mga yan. Pero yun, bistado na kuno nga ay ng scam. Hindi man napatunayan, pero yun nga, hindi naman lalabas yung balitang yan kung wala talagang, hindi nga niningas daw ang isang sunog kung walang pinagmulang maliit na apoy, di ba? Okay, kahit sino ang presidente, kahit anong kalamidad, uunlad ang buhay ko dahil hindi ako pala asa kahit kanino. Nagsusumikap ako para abutin ang mga pangarap ko. Napaka-contradicting doon sa ginawa niya. Sabihin na natin na pang-scam nga. Kahit sino ang nakaupo, magiging tapat ako sa bansa at irerespeto ang bawat patakaran at mga namumuno. Yan yung problema sa atin. Sana tayo ay maging mapanuri. Sana marunong tayong tumimbang ng mga sitwasyon kung ito bang mga leaders ng ating bansa, particular one leader halimbawa, ay dapat pagkatiwalaan, ay dapat irespeto, diba? Dapat talaga ay naandyan tayo para maging boses, lalo ang mga katulad netong si Excel nga, content creator, syempre maraming followers, dapat sila pa nga yung naandyan para mga lampag sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Kasi yung sinasabi niya na irerespeto daw ang bawat patakaran at mga namumuno. Hindi kasi lahat yan sa nakikita natin sa ating bansa. Crisis comes to another crisis. At talagang iisipin mo na paano pa pagkakatiwalaan? Meron ba talagang ginagawa para sa kapakanan ng mga kababayan natin at ng buong bansa? Etong mga nakaupo ngayon Yun yung tanong. 'Di ba? Puro daw reklamo, sabi niya, dahil may sarili akong utak, talino, galing na ibinigay ng Diyos. Kaya kahit sino ang presidente, ang uupo, uunlad ang buhay ko at tutuparin ang pangarap ko. Maganda yung ganyang idea, di ba? Pero yun nga, kabaliktaran doon sa kanyang ginawa. Sa tingin ko, nahirapan siyang umunlad sa kanyang buhay. Kaya nag-resort siya dito sa pang-scam na ito. Kaya mahirap, di ba? Mahirap yung ganon. Di bali yung tipo kasi niya, yung tipong nagmalinis, okay, nagmarunong, inangat yung sarili niya na kung ano ay kaya niya. Pero anong nangyari? Ayan, balitang-balita ngayon na kung ano nga ay hinahanap siya ng mga investors na kanyang pinangakuan para sa malaking interest ng kanilang mga ininvest na salapi.
Good luck.